Blessed morning, everyone. Isang napakagandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay isang member ng Team Jesus Ministry at kami pong lahat ay member ng Team Jesus Ministry Leyte Chapter. Amen. Kami po ngayon ay narito upang magbahagi ng salita ng ating Panginoong Hesus. So, bago po ako magsimula ay hayaan niyo po muna ako ay maghandog ng isang panalangin. Ama namin na nasa langit, salamat po sa napakagandang araw na binigay mo sa amin ngayon. Salamat po na ako po ay nagkaroon ng pagkakataon upang ipamahagi ang iyong mga salita. Salamat po, Diyos Ama, na kami po ay ligtas na pumunta ngayon dito kung saan namin napiling idaos ang pamamahagi ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoong Diyos Ama, na binigyan mo po kami ngayon ng magandang malusog na pangangatawan. Salamat po sa magandang panahon at i-guide niyo po ako upang maipaliwanag ko ang nais mong ipabatid sa aking mga kapatid. Holy Spirit, gamitin mo po ako upang maipamahagi ko ng mabuti ang nais ipabatid ng ating Panginoong Diyos Ama. At lahat ng po ito ay itinataas ko sa ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, ngayon po mga kapatid ay February 14. Kung kailan ang mundo ay nagse-celebrate ng Valentine's Day. Dahil ito po ay araw ng mga puso. Araw ng pagmamahalan. Araw ng pag-ibig. Ngunit mga kapatid, alam po ba natin ang totoong kahulugan or meaning ng tunay na pagmamahal? Yes po, nararanasan natin ang tunay na pagmamahal sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating kapwa, sa ating magulang at lahat ng nakapaligid sa atin. Ngunit mga kapatid, alam po ba natin ang totoong kahulugan ng tunay na pag-ibig? Ang tunay na pag-ibig po ay makakamtan natin kung kilala natin si Panginoong Hesus. Dahil gaya po ng sabi sa Biblia, sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believe in Him shall not be perished, but has everlasting life." Usa sa ating salita sa Juan 3:16, "Kay hinigugmagod han Dios ang kalibutan. Iginhatag niya ang iya bugtong nga anak, basi diri unta mamatay ang ngatanan nga nasarig ha iya, kundi maangkon hadayon nga kinabuhi." So mga kapatid, sinasabi po dito na ibinigay o isinakripisyo ng ating Panginoong Diyos Ama ang kanyang anak sa atin upang tayo ay maligtas sa lahat ng ating kasalanan. Iyon po mga kapatid ang sinasabi kong tunay na pag-ibig. Ang tunay na pagmamahal ay nasa Panginoong Hesus na isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin. Huwag po nating kalimutan na palaging pasalamatan, itaas ang ating Panginoong Hesus. Gayon din ang ating Diyos Ama.
kahit gaano man tayo kamakasalanan, kapatid, ay handa tayong tanggapin ng ating Panginoong Hesus. Kahit ilang beses man natin siyang itanggi, baliwalain, at hindi isipin, ay handa pa rin siyang tanggapin tayo. Dahil mahal ng Diyos ang mga makasasalanan. Ngunit ayaw ng Diyos ng pagkakasala. Kaya kahit tayo ay makasalanan, kung tayo ay handang sumuko sa ating Panginoong Hesus, ay tatanggapin niya tayo. Kahit gaano pa man tayo kamakasalanan, handa tayong tanggapin ng ating Panginoong Hesus. So, sabi po ng ating Panginoong Diyos Ama, hindi ibig sabihin na tayo ay mabait, ay pwede na tayong bumalik sa Kanya. Hindi ibig sabihin na tayo ay mapagkumbaba, mayaman, at maraming nagawa sa ating kapwa, ay pwede na tayong bumalik sa kaharian ng langit. Dahil sabi pa nga niya sa 1:14:6, amo ako ang talan, ang kamatuoran, ang kinabuhi, ang waray makakakantuhan amay kundiri pinaagi haakon. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Sinabi ng Panginoong Hesus na siya lamang ang daan tungo sa kaligtasan. Hindi po ang ating pagiging mabuti, hindi po ang ating pagiging mapagbigay, hindi po ang ating pagiging mapagkumbaba, at hindi rin po ang ating pagiging relihiyoso ang makakapagligtas sa atin, mga kapatid. Dahil kahit po araw-araw tayong magsimba, kung wala tayong personal na relasyon sa ating Panginoong Hesus at wala tayong sinseridad sa ating mga puso, ay hindi po tayo maliligtas. Gaya po ng nakasulat dito, si Panginoong Hesus lamang, siya lamang po ang daan upang tayo ay mapunta sa kaharian ng langit. Wala pong halaga ang kayamanan, ang kabaitan ng isang tao kung wala siyang personal na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Ito lamang po, mga kapatid, ang daan. Maybe marirealize natin iyon kung magkaroon tayo ng pagsubok, o maiisip natin iyon kapag nandun tayo sa bingit ng paghihirap, pagipitan, o minsan nga ay kamatayan. Doon po natin naiisip na si Panginoong Hesus lamang ang makapagliligtas sa atin. Doon po tayo kakapit sa Kanya, at siya lamang po ang ating pag-asa. Mga kapatid, huwag po kayong mag-alala kung ikaw man po sa palagay mo ay sobrang makasalanan. Sa palagay mo ay lahat ng kasalanan ay ginawa mo na. Huwag ka pong mabahala, kapatid, dahil sabi pa nga sa Kanyang salita sa John 1:12, may ada kumarawat at tinmuod haiya, sanglit inihatag haira ang katungod, hinpagkaada, pagka anak hindi Diyos. So sinasabi po dito na kahit sino ka man, kahit ano ka man pong klaseng tao, kung tinanggap mo si Panginoong Hesus ng buong buo, yun pong tinanggap si Panginoong Hesus ng bukal sa loob, hindi po yung nakikita lamang ng tao, dahil wala pong basihan yon. Ang basihan po ay kung ano ang nasa iyong kalooban, dahil si Panginoong Hesus lamang po ang makakaalam nun. Kung totoong nagsisi ka, kung
totoong nagpatawad ka at totoong tinanggap mo siya sa kailaliman o kaibuturan ng iyong puso. Tinatanggap ka niya bilang kanyang anak. Anak ng ating Panginoong Diyos Ama. Dahil nakita niya na sa puso mo ay totoo ka at may sinseridad. Kaya mga kapatid, wala po tayong dapat ikabahala kahit ikaw man po ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Dahil handa po ang Panginoong Hesus na tanggapin ka kung bukal at taos-puso ang iyong paghingi ng kapatawaran. Hindi po magrereklamo ang Panginoong Hesus dahil wala pong iba sa Kanya. Lahat po tayo ay pantay-pantay sa paningin ng ating Panginoong Hesus. Mahirap ka man, mayaman ka man, mabuti ka man, mapagbigay ka man, o kahit makasalanan ka man. Pantay-pantay po tayo sa paningin ng ating Panginoong Hesus. Kaya huwag ka pong mag-alala, kapatid, kung ikaw man ngayon ay may problema at sa palagay mo'y nakakahiyang lumapit sa ating Panginoong Hesus dahil alam mong sa iyong sarili na ikaw ay makasalanan. Huwag ka pong mag-alala dahil sinasaad niya sa kanyang mga salita na hindi iyon basihan. Kung totoong nagsisisi ka, kung totoong isinorender mo sa Kanya ang lahat or ang iyong buhay, you make Jesus takes the wheel of your life. Hindi Kanya babaliwalain. Hindi Kanya tatanggihan. Tatanggapin Kanya dahil mahal ka rin ng ating Panginoong Hesus. Mahal tayo ng ating Panginoong Hesus. Tandaan mo yan, mga kapatid. Kahit ilang beses mo pa siyang ipagkaila o baliwalain, gagawa na ang ating Panginoong Hesus ng paraan upang ipaalala sa iyo na ang Panginoong Hesus ay hindi nawawala sa iyong puso. Dahil sa panahong iniligtas ka niya, ay parte ka na ni Panginoong Hesus. At ang iyong ginagawa or anuman ang iyong gawain ay hindi basihan upang hindi ikaw ay tanggapin ng ating Panginoong Hesus. Sabi pa sa salita ng Diyos sa 1:336, ang nagpapakita hinpagtuo ha anak, may kinabuhi nga waray katapusan. Ang diri na sugot ha anak, diri magkakaada hin kinabuhi, kundi ang kapungot han Diyos na nagpapabilin ha iya. Pwede maisip natin, mga kapatid, na mahirap talaga ang sumunod sa ating Panginoong Hesus dahil parang sa exam lang yan, may mga qualifications. Pero kahit na ganon, handa pa rin tayong tanggapin ng ating Panginoong Hesus. Ang gusto niya lang gawin natin ay magpakita tayo ng hinpagtuo. Iparamdam natin sa Kanya or makikita naman ng ating Panginoong Hesus na totoong tayo ay nagpasol hanaton mga sala. Makikita hanaton Ginoo nga naton binubuhat para sa iya. So ito ang magiging daan or ito ang magiging way na magkamay-anak kita yung assurance na kita ay magiging anak ng ating Panginoong Diyos Ama.
Sabi ko pa kanina na mahal ng ating Panginoong Hesus ang mga makasalanan, ngunit ayaw niya sa kasalanan. So kahit man tayo ay, kung nararamdaman natin, or syempre tao lang tayo, minsan nararamdaman natin or feeling natin na nasusunod natin ang kagustuhan ng ating Panginoong Hesus. Pero hindi natin naiwasang magkasala. Sinasabi natin na okay lang yan. Kunti, maliit naman yan na pagkakasala. Mapagpapasensyahan pa rin ako ng Panginoong Hesus. Opo, magpapasensya ang ating Panginoong Hesus. Pero kung hindi tayo totoong magsisisi at hindi totoong makikita ng ating Panginoong Hesus ang ginagawa natin ay para sa Kanya, ay baliwala po yun, mga kapatid. Alam niyo po bang ang lahat ng ating ginagawa ay may kapalit? Ngunit sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan, doon natin dapat pinaiigting ang ating pananampalataya, dahil yun ang paraan ng ating Panginoong Hesus upang kumapit tayo sa Kanya. Kahit anuman pong pagsubok ang dumating sa atin, problema, tukso at ano pa man pong mga negative na nagpapawala ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay iyon lamang po ay isang paraan ng ating Diyos upang mapakita natin kung hanggang saan ang ating paniniwala sa Kanya, kung hanggang saan ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya huwag po tayong susuko, mga kapatid. Kahit anuman po ang ating mga pinagdadaanan, kahit anuman po ang ating mga kasalanan na nagawa, taos puso po tayong humingi ng tawad sa ating Panginoong Hesus. Taos puso tayong magpakumbaba at isurrender natin ang lahat sa Kanya. Hindi po tayo mabibigo. Nakikita ng ating Panginoong Hesus ang tunay na nilalaman ng ating puso. May time po na minsan ang ating kapwa rin ang nagda-down or nagbibigay ng dahilan upang tayo ay mawala sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang ating kapwa mismo ang nagbibigay dahilan. Dahil, for example, bakit mo naman sasambahin ang ating Panginoong Hesus ay dati ka namang makasalanan. Dati ka namang adik, dati ka namang babaero, dati ka namang magnanakaw. Magnanakaw. Siyempre, may mga tao talaga na yun ang ibabato sa atin kahit ngayong ginagawa natin ang nais ng ating Panginoong Hesus. Ngunit ipakita natin sa mga taong yun kung paano tayo binago ng ating Panginoong Hesus. Hindi tayo dapat maniwala sa kanila. Hindi natin dapat paniwalaan ang anumang panghuhusga na ibinabato natin sa kanila. Mag-focus tayo kung saan natin gustong maging tayo. Kung saan itinataas natin ang ating Panginoong Hesus. Huwag lamang po tayong mawala ng pag-asa at patuloy po nating paigtingin pa ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sabi rin po nga rin po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang salita sa Roma 6:23. Ang bayad, hansala, amo ang kamatayon.
Ang hatag han Dios amo ang kinabuhi nga waray katapusan. Nga aada kan Kristo Jesus nga aton Ginoo. So yun po mga kapatid, ano man po kahirap ang ating pinagdadaanan, ay magpatuloy pa rin po tayong maniwala sa ating Panginoong Hesus. Pero kung patuloy po nating gagawin ang kasalanang nais nating tigilan, ay hindi po tayo mapupunta kung saang lugar pinangako ng Diyos na dapat nating puntahan. Wala po ang kaligtasan dapat nasa atin. Dahil po ang kaligtasan ay nandyan lang. Ngunit tayong mga tao ang gumagawa ng paraan upang hindi natin ito makuha. Simula po nang iniligtas tayo ng Panginoong Hesus ay ligtas na po tayo. Ngunit tayo lamang po ang ayaw sa kaligtasang ito dahil po sa maraming kadahilanan. So magpatuloy lamang po tayong maniwala sa ating Panginoong Hesus kahit po ano man po ang ating mga pinagdadaanan. Huwag po tayong mawala ng pag-asa kahit gaano man po kalalim ang mga pagsubok na ating nararanasan. Amen. Hindi po tayo mawawalan o hindi po mauubos ang mga pagkakasala dito sa mundo dahil nandito tayo sa mundong ibabaw at ang mundo ay napakamakasalanan. Ngunit kung patuloy nating itataas si Panginoong Hesus sa bawat araw, sa bawat gagawin natin, ay hindi po tayo mabibigo na papunta sa lugar kung saan niya ay pinangako. Hindi po tayo mabibigo na makamtan ang kaligtasan na nadyan na para sa atin. Kaya mga kapatid, huwag po tayong tumigil kahit nagdadalawang isip ka, kahit alam mong kunti na lang ang iyong pananampalataya, kaya mo pa yung palakahin, kapatid, hanggat buhay ka pa at gumigising ka pa sa araw-araw. Handa ang Diyos na magpatawad at may panahon ka pa upang magbago. Ngayon naman po mga kapatid, gusto ko pong mag-offer ng sinner's prayer para po sa ating lahat. At kung nais niyo po ay pwede niyo rin po ako sabayan. Panginoong Diyos Ama, patawad po dahil ako po ay isang makasalanan. Patawad po kung minsan ay nagdadalawang isip ako na ikaw ay tanggapin. Patawad po, Panginoong Diyos Ama, kung minsan ay binabaliwala ko po ang iyong mga babala. Panginoong Diyos Ama, patawad po kung minsan ay nasasabi ko sa aking sarili na okay na to dahil alam kong pwede na ang ginawa ko. Ngunit sa kaloob-looban ko ay alam kong nagkukulang pa ako, Panginoong Diyos Ama. Panginoong Diyos Ama, patawad po kung minsan hindi ko nasusunod ang iyong nais na ipagawa. Patawad po kung paulit-ulit po akong nagkakasala. Panginoong Diyos Ama, hindi rin po ako magsasawang humingi ng tawad sa iyo. Naway, ang lahat po ng nakakarinig ngayon ay pumasok sa kanilang puso't isipan na ang iyong nais na maging kami ay maipatupad namin alang-alang sa iyong kapurihan, Panginoong Diyos Ama. Hindi po kami magsasawang itaas ka sa bawat araw. Hindi po kami magsasawang manalangin, magpasalamat sa iyo, Panginoong Diyos Ama. At lahat ng po ito ay itinataas namin sa iyong anak na si Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sige.
So yun po mga kapatid, maraming paraan ang Panginoong Hesus upang magbalik loob tayo sa Kanya. Kung kayo man po, kapatid, sa inyong mga tahanan ay may mga salita ng Diyos o mga Biblia, huwag po kayong magdalawang isip na basahin ito. Dahil kailangan po natin ito mga kapatid. Kahit nga sa ating mga cellphone ngayon, pwede tayo mag-search ng Word of God. Dahil hindi lamang po ang ating katawan ang ating dapat na busugin, kundi ang ating katawang espiritual. Dapat ay alam din natin ang mga salita ng Diyos. Hindi po ang Panginoong Hesus magsasawang tanggapin tayo paulit-ulit kung kahit tayo ay paulit-ulit na lumapit at nagkasala sa Kanya. Huwag po tayong mag-alala mga kapatid dahil handa po tayong tanggapin ng ating Panginoong Hesus. Salamat po ng mga nakikinig. Salamat po ng kahit sa mga taong binaliwala ang mga salita na naririnig. Ang banal na Espiritu na lamang po ang bahala sa inyo upang pumasok po ito sa inyong mga puso at isipan. Gusto po lamang namin sabihin sa inyo mga kapatid, kung kayo man po ay nakikinig ngayon, mga oras na ito, ay wala po kaming ibang itinataas. Wala po kaming relihiyon na itinataas. Si Panginoon Hesus lamang po ang itinataas namin. At hindi po kami mahihiyang pabalik-balik na magpahayag ng mga salita upang mapakinggan nyo. At mga kapatid, kung ito man po ay napakinggan mo ngayon, isa itong paraan o isa itong paraan ng ating Panginoong Hesus upang magbalik loob ka sa Kanya. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Dahil kung araw-araw tayo ay nagigising, araw-araw din tayong may pagkakataon upang magsisi at tanggapin si Panginoong Hesus. Huwag po tayong magsawang magpasalamat sa Kanya. Huwag po tayong magsawang tumawag sa Kanya, manalangin sa Kanya, dahil naririnig niya po tayo. Lahat po ng nilalaman ng ating puso ay nakikita niya, nararamdaman niya. Kaya kahit anuman po ang iniisip niyo ngayon, itinideclare ko po na naway ang Holy Spirit ang maggabay sa inyo. Naway ang Panginoong Hesus ang mag-guide sa inyo sa araw-araw ninyong pamumuhay. Yun lamang po mga kapatid. Naway maging maganda po ang araw ninyo. God bless us all. At huwag po nating kalimutan na ang Panginoong Hesus ay nagmamahal sa atin. Amen.